Wala, galit niyang sagot sa akin sa kabilang linya. Nagulat ako sa naging reaksyon ni Mama kaya't hindi ko napigilan noon ang aking reaksyon. Grabe naman po kayo makatrato sa amin ni Elmer. Puro na lang si Ate Win ang mahalaga sa inyo. Palaging siya na lang binibigyan niyo ng pabor. Hindi na nga po ako nagrereklamo na si ate lamang inaaruga at pinag-aaral ninyo. Pero sana naman ay maging patas kayo sa amin. Bakit si ate lang po ba ang anak ninyo? Kung si ate lang pala ang kaya niyong mahalin, di sana hindi na lang kayo nag-anak pa. Sa puntong iyon ay binuhos ko na ang lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Alana, huwag kang magtaas ng boses sa akin. Nanay mo ako at anak lang kita. Saway sa akin ni Mama. Nanay pala. Kailan po ba kayo nagpakananay sa akin? Sa amin ni Elmer. Kailan po? Ano? Question ko sa kanya. Mabait kasi ang ate mo kaysa sa inyo. Tanging kinatwiran niya sa amin. Pero hindi iyon totoo kasi matagal kami nagtimpi ni Elmer sa favoritism ni Mama. Ganoon po pala, no? Salbahe po pala kami sa lagay na ito. Kung salbahe po kaming anak, di sana matagal na po kaming nagreklamo ni Elmer sa ginawa niyong pag-abandona sa amin. Na sana matagal na po namin kayo sinumbatan sa inyong pagiging nanay na may favoritism. Sige po, kung ayaw niyong tumulong sa amin, di wag. Hindi namin kailangan ang tulong ninyo. Balik ko sa kanya. Kung ganun pala bakit ka tumawag dito? Wala akong kaamor-amor sa inyo dahil tomboy ka na nga tas ganyan pa ugali mo. Sigaw pa sa akin ni Mama bago niya ibinaba ang telepono. Mga kabebe, wala akong maasahang tulong mula sa nanay ko. Hindi ko nga alam kung bakit ganun siya sa akin. Hindi niya ako tinuring na anak at tiniis niya ako kahit na maghirap pa nga ako. Siguro hindi nga ako mahalaga sa kanya. Baka nga mga kabebe, hindi niya pa ako tunay na anak kaya't ganyan na lamang ang trato niya sa akin. Mga kabebe, lumipas ang ilang taon ay hindi ako humingi ng tulong sa aking ina. Hinayaan ko na lamang siya na ang ate ko lamang ang mahalin at alagaan niya. Pero hindi pa rin nga ako nawala ng pag-asa noon na isang araw ay matututunan din akong mahalin ang aking ina. At ang mabalitaan kong nakatapos na nga ang aking ate sa pag-aaral ay nagbabaka sakali na ulit ako noon na matulungan ng aking ina. Para matupad ko naman ang aking pangarap na makatapos mga kabebe. Bakit ka namang napatawag? Anong kailangan mo? Malamig na tanong sa akin ni Mama. Nabalitaan kong graduate na po si Ate Win ngayong taon. Mapagkumbaba ko namang sabi sa kanya. Ano ngayon? Anong gusto mong sabihin sa akin? Tila sarkastikong wika niya sa akin. Gusto ko po sanang batiin si ate at saka hindi ko maituloy ang gusto kong sabihin dahil bukod sa nahihiya ako ay natatakot din ako sa magiging response sa akin ni Mama. Alam ko naman na may kailangan ka sa akin, kaya ka napatawag. Wika niya sa akin at tila walang anumang pakikisimpatsya sa kanyang boses. Tutal, tapos niyo na pong pag-aralin si ate, baka pwedeng ako naman po sanang tulungan niyo. Ma, gusto ko po kasi makapag-aral ng kolehiyo. Agad namang nagsalita si Mama. Wala akong pera. Wala akong maitutulong sa'yo. Hindi na nga ako kumibo noon dahil baka kung ano lamang ang masabi ko sa kanya. Nagtimpi ako tapos ay nagbuntong hininga hanggang sa natanggap ko na wala na talagang pag-asa na pansinin at mahalin ako ni Mama. Ma, kinaganito niyo po ba ako kasi hindi niyo ako tanggap na tomboy? O baka naman po hindi niyo po ako anak kaya ganito po ang pagtrato ninyo sa akin. Mahina pero magalang pa rin na tanong ko sa kanya. Anak, maniwala ka sa akin, wala na akong maitutulong sa iyo. Pagod na ako. Kung gusto mo si Ate Win mo na lang ang hingan mo ng tulong. Pasensya na anak, ang sabi ni Mama. At sa pagkakataong iyon ay tila nakaramdam siya ng guilt sa pagkukulang niya sa akin bilang isang ina. Sige po ma, hindi na po ako hihingi ng tulong sa inyo. Pasensya na po kayo kung nakaistorbo po ako sa inyo. Magalang ko pa ring sabi sa kanya. At sa puntong iyon ay ako na ang unang nagpaba ng telepono. Samantalang hindi man ako matulungan ni Mama ay meron namang mga taong dumating sa buhay ko
para tulungan ako. Nang namasukan akong kasambahay sa isang lesbian couple ay maganda ang naging pagtrato nila sa akin. Maganda ang pasweldo at hindi nila ako inabuso sa trabaho. Pagkatapos nga noon ay laking gulat ko na magpasya silang pag-aralin ako sa kolehiyo. Dahil ayon sa kanila ay nakitaan nila ako ng malaking potensyal na umasenso. Mga kabebe, sila na itinuring kong mga kapamilya, magulang at kapatid. At nilimot ko ang aking tunay na pamilya. Kahit si mama ay aking nilimot. Dahil alam kong wala ng pag-asa pa na mahalin din ako ni mama kagaya ng pumahal niya kay ate. Samantalang taong 2019 ay tinapos ko na ang aking kolehiyo, BS Entrepreneurship at lahat ng mga mahal ko sa buhay, mga amo ko, kaibigan ko at ilang kapatid ko ay kasama. Kasama si Elmer ay masayang bumati sa akin. Tanggapin mo ang regalo namin mag-partner para sa iyo, wika ng amo kong si Sir Anton, isang lesbian. Wow! Talaga po? Para sa akin to? Hindi naman ako makapaniwala sa kanilang regalo na 30,000 pesos at isang brand new laptop. Maliit na bagay lang yan kumpara sa kabutihan na ibinigay mo sa amin ni Anton. Alam naming magagamit mo yan sa pang-araw-araw mo. Ang sabi naman ni Ma'am Rowena na partner ni Sir Anton. Samantalang hindi ko mapigilang umiyak sa harapan ng dalawang amo ko. Sa totoo lang po ay nagpapasalamat talaga ako kasi ay dumating po kayong dalawa sa buhay ko. Malaki po talaga ang utang na loob ko sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo ay hindi po ako makakatapos ng kolehiyo. Gusto ko rin pong ipagpasalamat sa inyo yung moral support na binibigay nyo sa akin. Kayo po ang nagpursige sa akin na abutin ko ang mga pangarap ko. Kayo po ang naging inspirasyon ko para matapos ko ang pag-aaral ko ng maayos. Salamat din po sa pagmamahal na ibinigay nyo sa akin. Itinuring nyo po ako bilang kapamilya. Bilang sarili ninyong anak at maraming salamat po sa inyo. Yon ang natatandaan kong sinabi ko sa kanila. Sa kabilang banda, yung araw ding yon ay nakatanggap ako ng tawag mula sa aking ina. Nabalitaan kong nakatapos ka na ng kolehiyo. Binabati kita. Sinserong bati sa akin ang aking ina. Salamat po, matipid ko namang sagot sa kanya. Nakatapos po ako ng pag-aaral ng walang tulong ninyo. Biruin ninyo ma, na kaya ko po yun. Kahit ni minsan ay hindi po ako humingi ng tulong sa inyo. Masaya kong wika noon sa kanya. Kaya mo naman palang mabuhay nang wala ako eh. Tila malungkot na wika naman ni mama sa akin. Opo pa, tama po kayo. Hindi ko nga po kayo kailangan sa buhay ko kasi meron pong mga tao na kahit hindi ko po sila kadugo ay mas daig pa kayo sa pagiging responsableng magulang. Minahal po nila ako, tinulungan at ginabayan po nila ako. Nagpakamagulang po sila sa akin. Matanggap ko na po na si Ate Win lang ang mahal ninyo, kaya siya lamang ang itinuring niyong anak. Kahit wag na po ako, may mga kinikilala na po akong mga magulang. Magalang ko pa ring sagot sa kanya kahit na may kaunting hinanakit pa noon sa aking puso. Yun lamang itinawag ko sa iyo at saka sana maging patuloy pa ang pagiging successful mo. Good luck ha! Yan ang huling sinabi ni mama sa akin bago naputol ang linya. Mga kabebe, sobrang kasihan ko nang makatapos ako ng kolehiyo. Agad akong nakahanap ng trabaho sa isang food manufacturing corporation bilang marketing assistant. Mas nagpursige ako magtrabaho at wala pang 8 buwan ay agad akong na-promote bilang marketing junior manager. Samantalang ng mga panahong yon ay pinatawad ko na lamang ang nanay ko sa mga pagkukulang niya sa akin. Pinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat. Pero kahit na pinatawad ko na siya, ay minabuti ko na ring lumayo sa kanya at namuhay ng mag-isa. Mga kabebe, kahit salat ako sa pagmamahal ng isang ina, ay may binigay naman sa akin ang Diyos na mga taong siyang nagmahal sa akin at isa roon si SP. SP, sobra talaga ako nagpapasalamat sa Diyos kasi hinayaan niya makilala kita. Ang sabi ko noon kay SP habang inaya ko siyang mag-date noong araw na napromote ako sa trabaho. Ako rin masaya ako't nakilala kita at naging parte ako ng buhay mo. Wika naman ni SP sa akin. Kung alam mo lang kung gaano kita kamahal, pabulong ko sa kanya. Alam ko naman yon, Alana.
At alam ko't nararamdaman ko kung gaano mo ako kamahal, tugon niya. Nagpatuloy naman ako sa pagsasalita. Kung hinayaan mo lang sana akong mahalin ka ay sinisigurado ko sa iyong hindi mo pagsisisihan iyon. Pangumbinsi ko pa sa kanya. Kung sabihin ko sa iyong na pumapayag na ako maging girlfriend mo. Siyempre, nagulat naman ako sa mga narinig ko mula sa kanya. Talaga? Pumapayag ka na? Hindi ako makapaniwala that time at naghihintay ako sa kanyang clarification. Kasasabi ko lang kanina, hindi ba? Natatawang sagot ni SB sa akin at pagkatapos ay muli siyang sumeryoso. Alana, simula sa gabing ito ay girlfriend mo na ako. Kahit na tomboy ako ay okay lang sa'yo. Hindi mo ko ikakahiya? Panunubok ko sa kanya. Bakit naman kita ikakahiya? Mahal kita. Alam mo, Alana, wala akong pakialam sa mga sasabihin ng iba kahit na sabihin pa nilang lesbiana o tomboy ang karelasyon ko. Hindi naman sila magmamahal kung hindi ako at ikaw ang gusto kong mahalin, Alana. Pagagarantiya naman sa akin ni SP. SP, salamat. Sabi ko sa kanya bago ako napalik sa kanyang noo. Nung oras na yon. Basta promise mo lang sa akin na hindi mo ako papaiyakin, ha? Ipangako mo sa akin na ako lamang ang mamahalin mo. Tanong niya sa akin. Oo naman, pinapangako ko sa iyo. Kailanman hindi ka iiyak sa akin. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Yon ang naging assurance ko sa kanya. Mga kabebe, simula noon ay si SP na ang kasama ko at matiwasay na kaming nagsama ngayon dito sa Mandaluyong. Tungkol naman sa aking kapatid na si Elmer ay kasalukuyan ko siyang pinag-aaral ng senior high school at pinagbubuti niya ang pag-aaral. Si Ate Win naman, nag-asawa na at may sarili ng pamilya habang si Mama ay nanatili sa kamag-anak namin sa Bacolod. Pero dahil sa sunod-sunod naman ng swerteng dumating sa akin ay nagpa siya akong bigyan si Mama ng lingguhang tulong pinansyal para naman hindi na siya namomoblema. Sa kabilang banda hanggang ngayon ay may communication pa rin kami nila Sir Anton at Ma'am Rowena at forever akong natanaw ng utang ng loob sa kanila. At para makabawi sa kanilang kabutihang loob na ibinigay sa akin, tinutulungan ko rin sila ngayon sa kanilang negosyo. Mga kabebe, simple lang ang kwentong naibahagi ko sa inyo pero alam kong may kaunting inspirasyon nito na mapupulot dito. Umaasa ako na sana'y magpatuloy pa ang swerte na dumating sa buhay namin ni SP. Sana rin ay matupad ko ang aking pangarap. Ang makakasama ko rin ang aking biological father at syempre sa aking ina. Hanggang dito lang po at maraming salamat.